Na broken hearted malala guys si Kadigungan. Ano mo naman nasabi, Mina? Ito yung balita guys. Kahit maiwan mag-isa, okay lang. Rudy Duterte says PDP Laban members not in tune with us can leave. So yung miyembro ho ng PDP Laban, especially yung mga congressman na hindi ho align sa beliefs, sa perception, sa views and opinion ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pwede na daw ho umalis. Guys sa totoo lang, hindi naman yan aalis sila nang walang dahilan. 'Di ba? Hindi naman niya sila aalis ng basta-basta lang. Imagine nung 2016 up to 2022, 'di ba? Hindi nga sila walang halos nagsialisan diyan. Ngayon lang dahil nga paurong na yung nagiging estratehiya mo, hindi na nagiging maganda ang kinalabasan to the point na pinagtatanggol mo yung anak mo sa maling gawain. I mean, 'di ba? Dinadamay mo yung iba. Okay lang naman sana magbintang ka na yung pinaka-rotten na institution ay ang Congress kung meron kang sapat na ebidensya. Kaso hindi nang bintang ka, wala ka namang factual basis. Kumbaga, ngumaw-ngaw ka lang, wala kang sapat na ebidensya. 'Di ba? Bago ka sana ngumaw-ngaw, dapat sana meron ka ng ebidensya para pag nag-isplok ka agad, boom. Kaso wala ngumaw-ngaw ka, wala ka namang ebidensya. Kaya ka inalisan ni, Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. So, sa mga hindi pa ho nakakaalam guys, si Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales ay treasurer ho ng PDP Laban na umalis ho dito sa grupo ni Kadigungan dahil hindi na ata nakapagtiis, hindi na ata masikmura yung ginagawang bulastugan na lang, sabihin natin, hindi maganda ni Kadigungan. So, basahin lang muna natin Senior Deputy Speaker and Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales has unofficially resigned from political party PDP Laban after he pinpoints former President Rodrigo Duterte has a person responsible for degrading and attacking the House. Ito yung video guys, again and again, pakita ko sa inyo para kompleto yung context ng content natin ngayon. Mag-liquidate ka. Ano yung masking? Mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out its Congress. Ay, nako. Walang limit ang nila dyan. Walang limit ang nakawan dyan, di ba? Nang bintang pa. Tapos si House Speaker Martin Romualdez, pinagbintangan niya na kaya ho, sinisira niya si VP Inday dahil ho, tatakbo siya as a president. Paano mo naman nalaman? Ang layo pa ng 2028. Di ba? Siguro sa pagiging advance mo na yan, di nagkaroon ata ng idea na ngayon si House Speaker Martin Romualdez na baka tumakbo yan sa 2028. Kasi nga, pinagbibintangan mo, di ipakita niya na lang sa'yo na, sige, total, pinagbintangan mo naman ako, di tatakbo na lang ako. Diba? Anyway, sabi din naman ni Martin Romualdez kay Kadigungan sa kumukontra ng Congress institution, sabi niya, tatayo ako laban sa sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. So, isa yan sa nagustuhan ko kay Martin Romualdez dahil hindi mo siya pwedeng, guys, diba, hindi mo siya pwedeng diktahan. Meron din siyang sariling desisyon na hindi siya nagpapabilong sa mga taong malalaki sa kanya. Anyway, going back sa ating topic, kahit maiwan mag-isa, okay lang naman daw. Sabi ni Kadigungan, PDP Laban members na hindi daw align sa kanyang desisyon, ay pwede nang umalis. You are freely to leave. Kinonsensya mo pa yung ibang miyembro mo ng PDP Laban. So, former President Rodrigo Duterte isn't about to stop any PDP Laban members from exiting the political party.
So, ang sino man ho ang gustong umalis, edi umalis. Yun ho yung sabi niya. So, according pa dito kay Duterte, ang PDP Laban members na hindi daw ho uma-agree, who disagree with the party principle are free to leave. So, yan yung principle nila na, di ba, pag watak-watakin ang Congress, yan yung principle nila, gawing masama si Pangulong PBBM, gawing masama si House Speaker Martin Romualdez sa kadahilanan ngang hindi nga nabigyan ng confidential funds itong si Sara Duterte. Di ba? Kaya, yun, ginawa nilang masama ngayon si Martin. Sinisira nila ngayon ang Congress. Di ba? Yung pinakabulok na naging presidente, ikaw, masyado mong ini-spoiled ang anak mo. Actually, hindi naman niya mananalo si VP Inday kung hindi lang dahil sa pangalan ni Duterte. 'Di ba? Tsaka kasi alam kasi nila na makukulong itong si Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, once na parang pinabayaan nila diyan, 'di ba? Tapos wala siyang anak. Syempre 'di ba, yung ICC anytime pwede hong papasukin ni Pangulong PBBM. Di baka malay mo magmakaawa si Sara, 'di ba? Kung sakali mong papasukin ni Pangulong PBBM ang ICC. Well, ako naman para sa akin, kung papasukin man ni Pangulong PBBM ang ICC, favor ako. To the point na magkaroon ho ng justice ang mga taong, 'di ba, namatay na kumbaga inosente, 'di ba? Nang dahil sa kanyang palpak na drug war campaign, madugong drug war campaign. Anyway, going back sa ating topic, apart from being perfectly fine with party mates bolting the party, the former leader is even prepared to be the last man standing in the group. Kahit daw maiwan daw siyang mag-isa, mas preferred niya kahit siya nalang nga daw ang mag-isa Lakas na ba naman ng amats? Duterte, who served as a president from 2016 to 2022, is currently chairman of the PDP Laban Party. So, the former leader made the remarks after Senior Deputy Speaker and Pampanga Representative Aurelio Gonzales quit the party on Monday. So, ang mambabatas ay nag-announce ng kanyang resignation and later named Duterte as one who branded the house as the most rotten institution. Sino ba yung nagpangalan dyan? Wala namang iba kundi si Kadigungan lang naman. 'Di ba? So, nakakatawa nga sa part na sinabihan niya na pinakabulok na institusyon daw ay ang Congress. Hindi niya man lang inisip yung feelings ng kanyang mga congressman. Hindi niya din inalam na, ewan ko kung natatandaan niya pa na congressman yung kanyang anak na si Paulo Duterte. 'Di ba? Congressman yung anak mo, tapos sasabihan mo, most rotten yung Congress. So, it only means bulok din si Paulo Duterte. Yun. So, I respect decision to go out of the party and I would encourage that those who are not in tune with us or di nyo nagustuhan, you're always welcome to go. Sabi ni Kadigungan sa programa sa Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI. So, ipapasukin mo lang si Kebs, 'di ba? Even if I remain to be the only one at PDP, okay na sa akin. Wala akong problema. Even if ako lang ang maiwan sa PDP buong Pilipinas, okay na ako. Wala akong dynamics dyan. Even if the PDP members quit the party, Duterte is confident about rebuilding the group from the ground up. We can always rebuild. If it is in tatters, we can rebuild the party anytime. Ang importante kasi dyan, yung prinsipyo. Prinsipyo pala yung pinag-uusapan natin dito, di maging totoo ka. Hindi yung prinsipyo nyo, yung confidential funds lang. Diba kasi guys, it starts dito sa confidential funds. This issue starts sa confidential funds ni Sara Duterte na kumbaga nilesen ni House Speaker Martin Romualdez at ibibigay na lamang ho sa ibang ahensya. So, dyan ho nagsimula yung kanyang pagiging butanding kahit itong si Harry Roque, di ba? Dyan nagsimula lahat ng pinanghugutang galit ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Imagine kwento ko sa inyo guys.
simula nung naging mayor, itong si Sara Duterte at nasaktuhan na naging presidente ang kanyang ama, yung confidential funds ng kanyang anak sa loob lamang ho guys, ng 6 na taon, umabot ng 2.6 billion. Even the pandemic times, meron siyang 460 million confidential funds yearly. So, nakakaloka nga, 'di ba? Ang laki ng confidential funds mo. Tapos, ngayong VP ka na, tapos dapat yung focus mo dito is, 'di ba, as a DepEd secretary, how to improve the facilities, how to improve yung mga ano dyan sa mga eskwelahan, para dito sa mga estudyante, 'di ba, kung paano ma-improve yung, 'di ba, malesen yung mga work nitong mga teacher na to, 'di ba, yung mag-focus sa trabaho kaysa sa paggawa ng madaming chuchu-chuchu-leche plan na yan, 'di ba? So, instead na doon ka mag-focus, bakit ka nagfo-focus sa defense? Hindi naman ikaw yung defense secretary. 'Di ba? At saka, kailangan pa ba na magkaroon ka ng confidential funds? Eh, yung mga kalaban mo, kitang-kita mo naman kung sino. Sila Franz Castro, di ba? Yan yung kalaban mo, sila Raul Manuel. Lantaran na, bulgaran na. Tapos kailangan mo pa ng confidential funds kasi merong mga pangalan na blah blah blah. Di ba? Kaloka. Ay nako, sakit mo sa bangs. Tapos ngayon mag-iinarte yung tatay mo na di porket inaayawan na siya. Ngayon, nag-iinarte na yung tatay mo. Di ba? Victim ano yan? Victim cards activate ba yan? Di ba yung ginagamit niya yung pagiging ano, yung pag-victim. Alam niyo yan guys, di ba? Sila yung gumawa ng kaguluhan, tapos ngayon pinapalabas nila na sila yung biktima dito. Naloka ako. So anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Ming Malisha nyo, at nagbabalik ulit sa ating panibagong video.